O Zamis City yung sama sa Occidental ug sa naman nagtanaw kanato karon hinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta may adlaw Disyembre 15 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamis Today. Misamis Occidental Korea Partnership nagbukas sa bagong panahon sa turismo o pamuhunan. Malipayong Pasko, mga nakadawat sa pamaskong handog nagpasalamat sa Team Asinso. Pasko bagong tuig malipayon kung alagang hayop protektado. City Vet Office naghatag tambag. IPISCAP nagpaygayon sa year-end assessment, evaluation o consultation dialogue 2025. Seniors gisurprisa sa pinaskuhan ni Mayor Sam. Kalambuan sa Barangay Maningkol, padayon. Tinuod na serbisyo midangat sa panahon, excess bill sa pamilyang Apaw, gi-zero balance, pinaagi sa Asinso Pinoy. Padayon ang asinso sa Barangay Bagakay. Kapitan Romero nagpasalamat sa suporta sa kanunay asinso admin. Community outreach sa PNP Ozamis naghatag kalipay sa Gimad Elementary School. 61,000 pesos gihimong zero. Asinso Ozamis free hospitalization program dakong tabang sa pamilya. Dazil humuwatikson, ania ang maritalye. Misami sa Occidental Korea Partnership ay nagbukas sa bagong panahon sa turismo ug pamuhunan. Ang good news ngayong report. Usa kinungdanong elakang padulong sa mas ligon nga internasyonal nga kolaborasyon ang nahimo sa probinsya human malampuson nga napahigayon ang Misamis Occidental Tourism and Investment Mission sa Korea. Nga giila isip usa ka dakong kalampusan na dili lamang alang sa probinsya kundi usab sa tibuok Region 10. Sa iyang Facebook post mapasigarbuhon na giila ni Department of Tourism 10 Regional Director Marie Elaine Anchuan ang mahinungdanong kalampusan nga gipanguluhan ni Governor Henry S. Waminal uban sa Team Misamis Occidental ug Team Region 10. Sa pagpaligon sa tourism exchange tali sa Misamis Occidental ug Korea. Matud niya kini nga misyon sa ka-pivotal step padulong sa mas globally connected ug mas ligon nga ekonomiya sa Northern Mindanao. Nagpasalamat usab si Director Anchuan kan Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ug Undersecretary Shalimar Hofer Tamano sa ilang walay puas nga suporta nga nagpadayon sa pag-abli og mga pultahan alang sa internasyonal nga kooperasyon nga mopalambo sa lokal nga turismo ug pamuhunan. Iyang gihulagway nga usa ka dungog ang pag-apil niya sa delegasyon niining makasaysayanhon nga misyon. Dakong papilusab ang gihimo sa co-organizer nga tourism attaché Dr. Erwin Balani ug sa PDOT Korea team kansang organisado og world-class nga pagdumala maoy nakapahimo sa usa ka programa nga nagpakita sa pinakamaayo nga ma-offer sa Misamis Occidental ug Northern Mindanao ngadto sa Korean market. Midugang og dungog ug kaligon sa kalampusan sa kalihukan ang presensya nila ni Ambassador Bernadette Therese Fernandez ug Consul General Edwin Hill Mendoza nga nagpakita sa ligon nga relasyong diplomatiko tali sa Pilipinas ug Korea samtang nagtinguha ang duha ka mga nasud sa mas lawom nga tourism ug investment linkages. Matod pa ni Director Anchuan, andam ang Misamis Occidental nga ipadayon ug palapdon kining nahimong koneksyon ug bukas ang lalawigan sa pakigtambayayong sa Korean tourism players ug investors. Iyang gipasiugda nga kini nga misyon sinugdanan pa lamang sa usa ka hayag nga panaw nga puno sa mga oportunidad malungtarong kalambuan ug nagkahiusang itumo. Sa pagtanaw sa unahan,
klaro ang mensahe. Hayag ang kaugmaon sa Misamis Occidental ug Northern Mindanao. Uban sa bagong global partnerships ug ay nagkahiusang pananaw sa kalambuan, andam na ang rehiyon alang sa mas asenso, mas daghang kahigayunan sa turismo ug mas lig-on nga international nga kolaborasyon. Malipayong Pasko, mga nakadawat sa pamaskong handog, nagpasalamat sa Team Ascenso. Marport si Leon Shumidalio. Disyembre 10 din to igagisugdan ng SAM ang tinuig ng pamaskong handog 2025 alang sa katawang misamis noon, ilabi na sa dakbayan sa Usamis, pinaagi sa Team Ascenso Administration nga gipanguluhan ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry Sibilia Waminal, uban nila Second District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, Ascenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Inde Waminal Jr. ug Usamis City Mayor Sam Norman Go Puentes. Sama sa nandan, tulo ka mga grocery packs ang madawat sa katawang Usamis noon nga naglangkob sa spaghetti packs, macaroni salad ug uban pa nga mo'y magamit alang sa Noche Buena ug sa Media de Noche sa matag pamilya. Sa wala pa sugdi ang pagpanghatag sa mga grocery packs, gipahigayon una ang hamubo nga programa nga gitambungan nila Vice Governor Ruina Wing Gutierrez nga mo'y mihatag sa mensahe sa ngalan ni Governor Henry Waminal. Ilabi na ang mga nahimo sa Team Ascenso Administration sa mga programa nga mo'y nakahatag o nakapaila sa Misamis Occidental, sa tibuok nasod o sa gawas, gumikan sa maayong pagdumala sa Ascenso Administration. Mitambong usab ang mga provincial board members, Usamis City Mayor Sam Norman Go Puentes o mga membro sa Usamis City Council. Sa economic growth na to, magpasagubod tayo na, bisan pa sa paglugang global ng hangit, lig-on ang ekonomiya sa Misamis Occidental. Matod pa sa PSA, ang probinsya nakatala og 7.5% economic growth sa 2024. So, sa 27 ka Mindanao provinces, 27 ka po, masalamaton ta kaya Misamis Occidental number 5 kita. Ining pamaskong handog sa Usamis, no? Dili rani nga kay Pasko lang o na maghatag ta. Usa na ni ka tradisyon. Kanong moingon og tradisyon, sobra na ni sa dekada nga ginasunod, labi na diri sa takbayan sa Usamis. Kung madumduman ninyo, panahon ni Congressman Gobernador na to, si Congressman Henry Waminal, katong Congressman pa siya, nasukod na siyang pagtag ng pamaskong handog way back in 2013. Balik na gani sa 2010. Kung pipila pa to, mga anyatong panahon na, ay di mapupusunong pagkasagaraan. Karon, tungod kay sa iyang panlantaw, ang ayan nga makikampil ko panahon sa Pasko, mo kining nasugdan niya ni pamaskong handog, kining pamaskong handog ka ito, isaulong ka ito. Malipayon nga miuli sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay ang katauhan human nila madawat ang maong pamaskong handog gikan sa Team Ascenso. Gani uban sa ilang pagpasalamat, ilang ipanginaot o giampo sa kaytasan nga ang mga lidere sa dakbayan, segundo distrito o sa probinsya sa Misamis Occidental matagan pa sa taas nga kinabuhi ug maayong panglawas aron mapadayon ang ilang maayong programa gawas sa mga proyekto nga napahimuslan na sa kadaganan ug ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Masaya! Nakadawat ako. Malipayon kayo. At least sa Pasko, bagong tuig, nami magamit sa Team Ascenso. Daghang salamat. Ako message sa mga leader, daghang salamat sa inyong pagsuporta namo, sa inyong mga membro. O manghinaot ako, magpadayon ang Team Ascenso. Daghang salamat. Kasi sa pinaskuhan mo na dawat. Masalamat igda ko kanang nakadawat mi ani para pamasko namo. Salamat sa sponsor. Na nami handa sa Pasko. Salamat ko sa akong nadaw sa pinaskuhan ako. Kada tuig. Very good kayo yun. Basta permanente lang atong
pamaskong handog. Thank you Gob, Mayor, Congressman, thank you. Tanang konsyales sa Osamis City, Misamis Occidental. Salamat guys pamaskong handog. Ang pamaskong handog isugdan ni Gobernador Henry Waminal niadtong tuig 2013 sa panahon nga siya ang kongresman sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si Yonsho Midali. Salamat Leoncio. Pasko bagong tuig ang malipayon kung alagang hayop protektado. City Vet Office naghatag tambag. Ani ang report ni Mary Malby Reyes. Alang sa pagpanalipod ug paghatag tambag sa maayong pag-atiman sa mga binuhing hayop, ilabi na karong nagpadulong na nga pagsaulog sa Pasko ug bagong tuig ang buhatan sa City Veterinary Office atol sa flag raising ceremony nga gipahigayon sa Ascenso Ozames City Hall grounds adlang Lunes, Desyembre 15, 2025 ubos sa pagpangutna ni Veterinarian Ford Dr. Lourdes Calyao mihatag pahinumdom sa mga pet owners sa mga dili angay buhaton ug ipakaon sa ilang mga binuhi. Gidasig usab niya ang pagbutang sa mga alagang hayop sa luwas nga lugar aron malikayan ang stress ug kalisang tungod sa saba nga palibot. This holidays, gentle reminder lang that chocolates are poisonous to dogs. Then, firecrackers, daghang cases sa mga stiffness and collapse. So, make sure nga ang inyong dogs in a safe space and make some sounds during those 25 sa Eid and sa New Year. Nagpahinumdom usab siya sa mga mopalit og karne nga susihon gyud kini ug siguraduhon nga adunay tatak sa meat inspection aron masiguro nga luwas ug presko ang karne iandam sa mga selebrasyon. Kung adunay makapalit og karne nga adunay diferensya, ipahibalo dayon kini sa City Veterinary Office aron mahatagan kini og tukmang aksyon. Daghang mga handa, make sure ang mga karne nga inyong paliton na ay tatak sa meat inspection. So kung makapalit magaling og mga karne nga diferensya ang lami or baho, just inform us kay amo mong i-guide nga atong correct ang pagpalit ninyo nga baho nga mga karne. Gipahibalo usab niya nga matag semana adunay ginahimong castration o pagkapon ang City Vet alang sa mga lalaking iro. Every week natay free nga castration sa male dog, so please avail and announce to your neighbors and friends. Pinaagi sa maong pahinumdom og pahibalo, gipakita sa Ascenso Ozames Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa City Veterinary Office ang padayong pagpaningkamot sa pagpanilipod sa kahimsog sa mga alagang hayop ug sa kaluwasan sa katawhan, ilabi na sa umaabot nga mga kasaulugan. Usa kini kapahinumdom sa tanang pet owners nga ang responsable nga pag-atiman ug pagbantay sa atong mga hayop usa kada kung bahin sa hapsay, ligon ug malipayong pagsaulog sa Pasko ug bagong tuig sa Dakbayan. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel. FS Cup nagpahigayon sa year-end assessment, evaluation ug consultation dialogue 2025 seniors gisorpresa sa pinaskuhan ni Mayor Sam. Ani ang report. Napuno sa kalipay o kasadya ang paghiusa sa 58 ka mga senior citizens chapter presidents gikan sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan sa Ozamis atol sa Federation of Senior Citizens Association of the Philippines kon FS Cup Year-End Assessment, Evaluation and Consultation Dialogue 2025 Ozamis City Chapter nga gipahigayon adlong Biyernes, Disyembre 12, 2025 sa 3rd floor Executive Building, Ozamis City Hall. Mitambong sa kalihukan si Committee Chair on Senior Citizens ug City Councilor Sancho Sani Waminal Jr. Isip representante ni kanunay Ascenso Ozames Mayor Sam Norman G. Fuentes. Mainiton nga mensahe sa pagpasidungog alang sa makatigulangan nga dakong ay nakatampo sa paghulma sa komunidad ug padayon nga giya sa katawhan ng iyang gipaabot. Dako kayo gidungog para kadako nga makikauban ninyo sa year-end assessment and evaluations of Senior Citizens Associations of the Philippines. Dako kayo kabahin. Ilabi na kamo kita mga senior
Dato kita kaparte sa komunidad. Kaya kung wala po na sila. Kita mga senyor, hindi na mula, hindi nagtambang, hindi nagtasa, so dato kita kabahin sa ating komunidad. Ang inyong kaalam o klase, mo'y nagpadayon sa pag-iya sa atong lungsod. Gipadayag usab niya ang iyang dakong pagpasalamat alang sa walay puas nga suporta sa mga senior citizens ngadto sa Team Asenso ug iyang gipasalig ang hugot nga suporta alang sa sektor sa mga seniors sa Dakbayan. Ano sa akin, pahalipay sa among pagpili at pagsalamat sa inyong suporta o presensya ng ilang katawan. So gusto sa ako ipakot uban sa atong mga city officials na magluhan sa atong biro sa atong mga greatest na mga pamiling tanandang o tibuok kasing-kasing na suporta kaninyo. Gawa sa makalingaw nga parte sa programa, sama sa mga games, exchanging gifts, kanta o sayaw, nagtinabangay usab ang mga chapter presidents sa pag-review ug pag-ila sa mga accomplishments sa matag barangay. Ang maong assessment ug evaluation naghatag og oportunidad aron mapaayo pa ang mga serbisyo ug programa sa umaabot. Dakong kalipay usab ang gibati sa mga lolo ug lola silang nadawat nga sorpresa gikan ni Mayor Sam. Human ma-release kanila ang ilang monthly honorarium nga 2,000 pesos matag bulan gikan July hangtod December 2025 nga mi total og 12,000 pesos ang matag usa. Sa personal nga interview kang FS Cup Federation President Andres Capuno Peñas, iyang gipadayag ang iyang dakong kalipay ug pagpasalamat ngadto sa kanunay Asenso Uzames administration, ilabi na ngadto kang Mayor Sam. Of course, malipay ko. Sabi niyo, for the first time sa mga achievement nga among nahimo sa FISCAP, ay apil man ang year-end evaluation for the first time nga nakahimo ko mga activities inani. Salamat mag-ayo nga. Ang iyang pagsuporta tinud-anay gyud kay without why support niya mahimo mag kanamit ng mga venues sa mapiat ma'am. Kung dili mi sugot ang mayor nga kung dili na mitaboy. Oo. Munang naangat ako kay ko pasalamat nila man. Ang tibuok kalihukan gisuportahan sa kanunay Asenso Uzames administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Fuentes nga padayon sa pila sa bililhong kontribusyon sa mga katigulangan isip haligi sa komunidad. Ang FS Cap year-end assessment ay nagpamatuod nga ang mga senior citizens taliwala sa pangidaron dili lamang nagtanaw sa progreso kundi aktibong kauban sa paglambo o pag-asenso sa Dakbayan sa Uzames. Kalambuan sa Barangay Maningkol, padayon mibalik alin sa good news si Leoncia Medalio. Padayon ang kalambuan sa Barangay Maningkol, human gitagan og update ni punong Barangay Alberto Gomez Sr. ang tulo ka mga infra project sa iyang barangay nga manapusong napapunduhan og napatuman sa Team Asenso. Lakip na ang pagpalambo sa covered court, pagkongkrito sa mga kasikbit nga kadalanan o uban pang kaayuhan nga direktang mapahimuslan o napahimuslan na sa mga katawan. Gibutyag usab ni punong Barangay Gomez ang pipila ka mga prioridad nga proyekto sa iyang barangay nga iyang gitumong sa pagpangayo kang Mayor Sam Norman G. Fuentes sa tuig 2026. Una niyang yatagan og update ang baguhay lang na human nga covered court sa ilang barangay nga gipalambo pinagi sa pagbutang og bleacher og pins nga andam na alang sa mga kalihukan. Tulo ka project video ang isa bago ni karon na finish project. Akong unahon lang katong sa basketball court. Salamat po ko sa basketball court ng Bitzer. Lagi i-finish katong koral sa koral. O katong mga fencing. Ikaduha nga napuslan na po namo katong sa road creating sa Aristan Village. Mo kuan itong mga 100 kapin 150 meters. Then finish na project. Then dako to bro nato sa mga 2 million, 3 million po. Dugang panini mo ang konkreting sa Maningkol Barangay Road, partikular na sa may purok Magkiangayon nga doon nagitason nga 220 metros o kinatibuk ang pundo nga naa sa 2,786,861 pesos. Ako, radyo bagong finish project, konkreting sa purok Magkiangayon, Pereira Village, purok Magkiangayon. Nasa Oligario,
near Oligario Residence o Sinas Residence worth na og 2.7 million. Yun, ang gitason 220 meters. Humana finish na pero paabot na og turnover na din kilala na blessingan po na. Sa pagkakaroon ang tulo ka infra project sa Barangay Maningkol na humana ang pagtrabaho nini og hingpit nang napahimuslan sa mga katawan niini gibutyag usab ni punong Barangay Alberto Gomez ang iyang pipila ka mga prioridad nga proyekto sa Barangay Maningkol nga iyang gitinguha sa pagpangayo ilalom sa termino ni Mayor Sam alang sa tuig 2026 nga gihulat na lamang ang pag-aproba. Solution of CCTV cameras worth $500,000. Then sunod, nag-request mo ko construction of senior citizen building near Arisan Village po ang area. Muna nga priority din construction sa multipurpose building sa Maningkol na appeal yun ako sa priority project mo ang construction of creek embankment protection bahin sa mga flooding. Ang magapitan ni there is sa Purok bagya ngayon Pereira Village grabe flooding diha. Ang construction sa flooding protection sa Purok Makiangayon mao ang usa sa mga nagunang prioridad nga proyekto ni punong Barangay Gomez tungod kay dugay na kini nga suliran sa mga residente sa maong Purok nga perming apektado sa grabing nga pagbaha. Sa Purok bagya ngayon Pereira Village grabe flooding diha. Sa una pa yun. So mo na imong ikuan karon. Priority na ko nga project. Nugang pausab sa iyang ipangayo isip prioridad nga proyekto mao ang pag-instalar og CCTV cameras nga ipahimutang sa sentrong bahin sa barangay nga dakong tabang sa kalinaw kahusay sa barangay ug sa tibuok dakbayan. Sentro kani mga poste re sentro na dol sa highway. Sa highway na ko ni ibutang dayong sulod ba sa entrance sa interior dito na ko ni ibutang. Muna dito na ko na ibutang dayon. Kada ngayon ako ni siya kay $500,000 ni. Dako po ni budgeta. Pila po ni ka buok nga CCTV, gamit ka ini. Magagamit nga sa peace and order. Niini nga mga proyekto alang sa kalambuan sa Barangay Maningkol, nako ang pasalamat nga gipabot ni punong Barangay Gomez ngadto sa tulo ka pillars sa Misamis Occidental. Salamat sa pillars ni Gobernador Henry Sominal Sr. Ang ato apong Congressman Ando Wabinal. Salamat kayo sa 3 pillars o si atong party list Asinso Andy Wabinal Jr. o ang atong halangdong mayor nga siya ay galingkod karon si Attorney Mayor Sam Fuentes. Salamat yun ko ning 3 pillars ikaupat yun si mayor na 4 pillars na yun sila. Pinaagi nini nga mga proyekto nagpadayon ang kalambuan sa Barangay Maningkol ug napakita kini sa lig-on nga paningkamot sa mga lideres sa Asinso Administration sa pagpalambo sa matag barangay sa tibuok dakbayan ug Distrito 2 nga usa ka dakong pamatuod sa tinuod ug lubos-lubos nga serbisyo sa Team Asinso alang sa katawan nga naghatag og mas maayong kahimtang ug ayuhan sa matag komunidad. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Midalio. Salamat yon siya tinod nga serbisyo midangat sa panahon. Excess bill sa pamilya Apaw, gi zero balance pinaagi sa Asenso Pinoy. Anyang detalye. Ngayon ko sa financial assistance ma'am nga sa zero hospital sessions para sa akong igsuon. Si Mary Cres Agot Apaw taga Baga Panaon, Misamis Occidental. Nasa karon ma'am sa Pit Hospital. Zero billing yun ma'am. Nagkantidad og 13,854,000 ang bill sa hospital. Usa ka pamilya sa lungsod sa panahon Misamis Occidental ang nakasinati sa tinudanay og lubos-lubos nga serbisyo human gi zero balance ang ilang excess hospital bill pinaagi sa Asenso Pinoy Medical Assistance Program sa koordinasyon sa opisina ni Congressman Attorney Henry Indy F. Wabinal Jr. Si Jerry Agot Apaw, 41 anyos, usa ka mag-uuma nangayo og tabang alang sa iyang igsuon nga si Mary Cres Apaw, 30 anyos, nga na-admit sa Faith General Hospital tungod sa upper respiratory tract infection. Tungod sa kakulang sa pinansyal, dako kayong kabalaka sa pamilya ang 13,854 pesos and 51 centavos ng excess hospital bill. Kantidad nga dili gyud nila kaya nga bayaran.
Matud ni Cherry, dako ang ilang kalipay o kaupayan, human sila matabangan sa maong programa. Pinaagi sa paspas nga aksyon sa mga coordinators ni Congressman Indy sa panaon, hingpit nga gi-zero balance ang bayranan sa ospital, pinaagi sa Asenso Pinoy Medical Assistance Program nga sumala pa ni Cherry, kanhi wala nila matagam etami. Usa kada kung ginhawa alang sa pamilya Apaw. Na wala gina dito ma'am, karon ra gid na tabo nga naay kadawat mi ana nga assistance gikan ni Congressman Indy Waminal. Ako ma'am nalipay ko ma'am kay wala na may bayronon kay wala gid mi kwarta nga ikabayad ana nga kantidad para ko dito sa amo ma'am kanang mag-uumara. Wala po ko'y trabaho. Pahayag ni Cherry nga nagpasalamat sa tinuod ug patas nga serbisyo nga ilang nasinati. Gipasalamatan usab niya ang General Coordinator sa panaon si Kapitan June Ignacio ug ilabi na si Kong Attorney Indy Waminal alang sa padayon nga programa sa free hospitalization nga midangat gayud sa mga nanginahanglan. Ako nagpasalamat sa amoang General Coordinator nga si June Kapitan Ignacio sa among sekretary nga si Ma'am Sheila nga uban ginako dani pag kuha sa financial assistance ni labi na si Congressman Indy Waminal sa iyang programa nga sa pre-hospital session nga dako giko og pasalamat sa ilaha ma'am. Alang sa pamilya Apaw, ang tabang sa Asenso Pinoy dili lang pinansyal nga kahupayan, kundili usa ka pamatuod nga adunay gobyerno nga motabang, maminaw ug moabot bisan sa pinakalayo nga mga komunidad. Padayon ang Asenso sa Barangay Bagakay, Kapromero nagpasalamat sa suporta sa kanunay Asenso Administration. Ani ang report ni Glenn Ray Aroluna. Mapasalamaton kaayo ang Barangay Bagakay sa padayon ng suporta nga ilang nadawat gikan sa kanunay Asenso usamin sa administration ni Mayor Sam Norman Go Fuentes atol sa malampuson nga pagpahigayon sa 6th araw ng Barangay Bagakay. Matud pa ni punong barangay Niña Ferromero dakong tabang alang sa barangay ang walay hunong nga suporta sa administrasyon ni Mayor Fuentes. Ilabi na sa mga programa nga nagapalig-on sa panahiusaw kalambuan sa komunidad. Iyang gipadayag ang dakong pasalamat sa lokal nga pamunuan sa syudad ug sa tanang lider nga nagapadayon sa pagatiman sa kaayuhan sa katawhan. So kanunay syudad suporta no tanan mga kalihukan diri. So kanunay nagpaluyo ang ato ang administrasyon pinanguluhan sa atong pinangandang governor, no? Governor Henry Waminal, labi na sa atong mayor Sam Fuentes, ni Congressman Henry Waminal Jr. na atong Asenso Pinoy Party List, and also sa atong pinalagang Congressman Andrew Waminal. So ang among tema karon is barangay at citizens nga magkahiusa sa tubas sa taas. So ang meaning ana is collaboration, no, participated by sa atong katawan. So ang mahitabuan maka-achieve sa ganang harmony sa atong katawhan. So ato na ang kalinaw, no, participation labi na ng mga kalihukan sa barangay. So willingly jud sila nga mo support, cooperate. So resultan is magmalipayon ang atong komunidad, participated by all people. Gipasalamatan usab sa barangay ang suporta sa Asenso team lakip na nila ni Misamis Occidental Working Governor Attorney Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal sa 2nd Distrito ug ni Asenso Pinoy Congressman Attorney Indy Waminal Jr. nga kanunay nga naghatag og tabang ug nagapaligon sa mga proyekto alang sa kaayuhan sa mga barangay sa Ozamis. Samtang atol sa 6th araw ng Barangay Bagakay, may tambong usaba sa mga kalihukan na isip representante sa Team Asenso Ozamis, si City Councilor John Feldoy Lungsod nga nagpahayag sa iyang suporta o pagdayeg sa aktibong partisipasyon sa mga katawhan sa nasangpit na barangay sa mga kalihukan nga nagkapalambo sa kultura o palagiusas komunidad. Ang mga kalihukan usa ka tradisyon na nga
nagasugdan pa sa panahon ni punong barangay o karon City Councilor Archie Romero o karon padayon nga gipahigayon uban sa iyang kapikas nga si Kapitana Niña Ferromero. Ang kalihukan gipuno sa nagkalinlaing nga programa sama sa parada, mga pasundayag o folk dance nga nagapakita sa talento o kusog og panagiusa sa mga residentes barangay. Sa kinatibuk-an ang selebrasyon sa 6th araw ng Barangay Bagakay nahimong simbolo sa lig-on nga panag-uban sa barangay ug sa lokal nga pamunuan sa syudad nga nagtinguha sa padayon nga asenso kalampuan alang sa tanang Ozamis don. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Pedro. Salamat Glenn. Community outreach sa PNP Ozamis naghatag kalipay sa Gimad Elementary School. Si Leoncio Medalio alang sa maong balita. Dili lang pagmintinar sa kahusay kalinaw sa dakbayan ang gilantaw sa kapulisan sa Ozamis, kundili ang pagpahigayon usab og community outreach program sa matag barangay og tulungaan. Disyembre 9 ning tuiga, ang Gimad Elementary School ang pinakaulahing tulungaan nga nakapaymulo sa maong programa sa PNP Ozamis nga gipanguluhan ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa. Personal nga gihatod ni Deputy Chief of Police sa Ozamis, Police Major Eurydice Rebillas, uban sa mga sakop nini ang mga grocery og food packs ngadto sa maong tulungaan alang sa 78 ka mga kabataan. Gipahayag ni Police Major Rebillas nga kini ang iyang gisaad sa mga kabataan nga mubalik basta dili magpabadlong sa ilang mga ginikanan og mga magtutudlo. Dala ang mascot sa Jollibee. Kini usa-usab nga pamaagi nga ang relasyon talis kapulisan og sa komunidad, ilabi na sa mga kabataan mas mahimo pang suod. Dako usab ang pagpasalamat ni Police Major Rebillas ngadto nila Governor Attorney Henry Sibilya Waminal, Kong Ando Waminal, Kong Inde Waminal og sa Asenso Ozamis Administration. Pinaagi ni Ozamis City Mayor Sam Norman J. Puentes nga mihatag og suporta sa programa ilabi na sa mga grocery og food pack alang sa mga kabataan. Promise po ni ma'am is dalaon ako to kong amigo nga buyog. Kung buyog ba, kaila mo ato wala? Nakaila lagi sila. Pero, ang unsay ingon ni ma'am, pag mo balik, basta nga naman, basta binuotan. So kami sa Ozamis Police Station, ang amo ang gihangyo sa inyo ang mga bata, dili magpabadlong. No, magpabilin nga buutan. Okay? Dayon magpasalamat sa ato ang mga miyembro sa ato ang government unit no headed by atong pinalanggang Mayor Honorable Attorney Sam Norman Fuentes. So ingon siya nga, Ma'am Des, dala mo dito og mga food packs para sa ato ang bata sa Gimad Elementary School. Pakpakan na to ang mayor. Sa ngalan sa Gimad Elementary School, dako ang pagpasalamat ni OIC Jeneline Saire ngadto sa PNP Ozamis ug sa tanan nga misuporta sa maong programa. Matud ba nga ilang ikalipay ang pagbalik sa mga kapulisan sa Ozamis nga nakahatag og dakong kalipay usab sa ilang mga kabataan. Atong pakpakan ato ang mga kapulisan sa Ozamis kay dili lang sila naghatag og kalinaw no nagprotekta sa atong mga Ozamis noon kung dili naghatag sila kalipay sa Gimad Elementary School. Nalipay ba mo karon nga anaa sila kids? Yes, okay nalipay man ta, dili lang ako ang mohatag og welcome remark sa atong o pag-welcome sa ato ang mga bisita karon kung dili kita tanan mo ingon ta. Welcome to Gimad Elementary School. Ready? Go! Welcome to Gimad Elementary School. Og ingnon pod nato daghang salamat kaninyong tanan. Kaninyong tanan. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalio.
61,000 pesos gihimong zero. Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program dakong tabang sa pamilya. Mibalik alang sa report si Mary Melody Reyes. Tungod kay anaa sa layo, ang pamilya sa pasyente nga si Carmelito Sajonia Jr. 60 anyos taga Barangay Katadman, Manabay, isip usa ka igagaw, si Jocelyn Sajonia Palgan 57 anyos ang nangunay sa pagproseso aron sila maka-avail sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program nga bugos nga gipadayon ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Si Carmelito anaa na confine sa Tobias Feliciano Faith General Hospital tungod sa komplikadong sakit sa baga o kidney nga nagresulta sa pagsaka sa ilang hospital bill ngadto sa 61,873 pesos and 44 centavos. Kanang nagkuan mi sa assistant nga masiro balance mi. Sa akong cousin, sa akong igagaw nga naa karon sa Faith Hospital na admit dayon dako kay mig bayron nun. Then nagkuan mi nindangop mig asinso kay sa una pag yun nga asinso gyud mi. Si Carmelito nag-antos sa grabing sakit sa baga sama sa chronic obstructive pulmonary disease and acute exacerbation, pulmonary tuberculosis o community-acquired pneumonia 2 moderate risk nga nakaapekto usab sa iyang kidney. Ma'am kanang gihangak dayon mura nagdaana sa kuan sa iyang baga ba. Kanang nahurot na iyang baga dan iyang kidney nanay puti. Pagpasabot usab niya nganong siya ang may proseso sa mga papel sa iyang agaw. Silaing kuan ma'am, wala man sila ing mutabang niya. Ako ra man kay naama ayang pamilya layo man. To sa Manila. O den silingan man mi, naraman siya sa amo, naraman siya sa tubangan sa kapilya, den nami sa luyo. Kami di mutabang niya kay kay iyang papa igsuon man sa kong mama, kami joy naadiya kay siya ra may isa. Tungod niini ang ilang hospital bill nga miabot sa kapinsay 61,000 hingpit nga gi-zero sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program nga nakapalipay kan Jocelyn. Ilabin na nga adunay kakulangon sa pinansyal ang iyang igagaw tungod retired seaman na kini. 61 kapin. Na zero balance. Salamat gid kaayo nga na zero balance mi to tungod sa asinso. Kung igagaw ma'am sa una, seaman na siya. Dayon wala na siya, retire na siya. Pagpasalamat pa niya ngadto sa mga pilar sa Team Ascenso, Congressman Ando Waminal, Congressman Andy Waminal og labi na si Governor Henry Waminal nga og si Mayor Sam nga Fuentes nga kang salamat Mayor mga Waminal family nga gikatabangan mi ninyo sa among bayronon diri sa kuan Faith Hospital nga na zero balance gyud mi. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel ang Ozamis Today hatod kanato ingon sa serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Fuentes pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Attorney Andy Waminal, Kong Ando Waminal ug Ascenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa tibukang AONC team, Yonsho Medalyo Adoni Dicena June Purgatorio, Ares Carpio Kim at Tangaron Macchul Malinis, Maria Melody Reyes, Angela Me Kirante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalib, ug si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson. Daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozamis, padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.